Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada! 8 minuto. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. At syempre mga kabrigada, kayo pa rin ay nakikinig sa ating programang Tira Brigada. At syempre mga kabrigada, ito na ho ang ating segment na legal na usapan. Kasama ho mga kabrigada ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. At ngayong umaga, makakasama natin mga kabrigada si Attorney Mary Cristel Joy Contreras. Yan, siya ang ating makakasamang abogado at mamaya may hahabol pa daw. Si Attorney Easy Mendoza. Yan, kasama din ho natin mga kabrigada ngayong umaga. Dito ho yan sa ating programa. Pag-uusapan natin mga kabrigada mga legal na obligasyon ng mga employer ngayong umaga. Pero bago ang lahat mga kabrigada, ipapaalala ko laang na bukod sa mga employer, tayo po, lalong-lalo na yung mga magulang, tayo po, talagang napakalaki ng ating obligasyon, lalong-lalo na ho pagdating sa ating mga anak. Yan. Isa ho yan mga kabrigada sa kailangan natin po mga kabrigadang gampanan sa araw-araw ng ating buhay. Kahit nga minsan malaki na yung ating mga anak, nandiyan pa rin ang obligasyon natin bilang isang magulang. Pero habang maliliit pa po ang inyong mga chikiting mga kabrigada, di ba? Minsan lalong-lalo na sa mga first-time moms, first-time dads, napakahirap yun. Kasi wala naman po mga kabrigada na module na nagtuturo kung paano ba ang tamang parenting. Oo, paano ba ang tamang pagpapalaki ng anak. Yun. Diba? Wala tayong mare-research dyan. Halo-halo po mga kabrigadang mga opinion. Meron ngayon yung gentle parenting. Diba? Pero either way mga kabrigada, anuman ang pamamaraan ng inyong pagpapalaki sa inyong mga anak mga kabrigada, basta po siguro ako'y naniniwala na basta may tamang paggabay at lalong-lalo na kung mga kabrigada kung nabibigyan ninyo ng tamang nutrisyon ng inyong mga chikiting para po mga kabrigada lumaki sila na healthy, talagang ma-achieve nila yung development na kailangan ng inyong mga anak para sa kanyang magandang kinabukasan. Yun. Para sa akin mga kabrigada, sapat na yun bilang isang magulang mga kabrigada na maibigay natin yung mga pangunahing pangangailangan lalong-lalo na pagdating po sa kalusugan ng ating mga chikiting. At kung medyo ngayon po ay nagugulumihanan pa rin kayo mga kabrigada, napaka-deep naman yun, nagugulumihanan. Oo. Kung anong vitamins ang pwede po sa inyong mga chikiting, nako baka pwede po sa inyong mga kabrigada, pwede po sa inyong mga chikiting ang ating Yummy-Vit mga kabrigada. Ang ating Yummy-Vit mga kabrigada ay meron huyang oral drops para po sa 6 months to 2 years old at meron din po yung syrup para naman po sa 3 years old to 15 years old. Yan, ang ating Yummy-Vit mga kabrigada ay marami po yung nutrisyon. Nagbibigay po yan, meron yung taurine, may lysine, may chlorella growth factor, pangpatangkad. Meron din po yung vitamin C, may vitamin D, may vitamin E mga kabrigada, na jump pack po mga kabrigada para sa overall development ng inyong mga chikiting. Kaya naman kung medyo kayo po ay sa dami-daming vitamins mga kabrigada sa mga butika, paano ko malalaman na ito ay swak? Subukan nyo mga kabrigada yung ating Yummy-Vit. Marami na po yan mga kabrigada ang natulungang mga kabrigada natin para mapalakas, mapahealthy po ang kanyang mga chikiting. Yan, Yummy-Vit mga kabrigada, simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak. And starting now, available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron yan ho sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, online. Available din po yan mga kabrigada sa Shopee, sa Lazada, pati na din po mga kabrigada sa Brigada Shop na matatagpuan sa ating Brigada app. Kung hindi nyo pa alam yung Brigada app natin, hanapin nyo sa Google
play mga kabrigada, pwede na ho iyan diyan. Type ko yan. Mabili. Yan. Good morning, Attorney Easy. Yan. Makasama na din ho natin ngayong umaga si Attorney Easy Mendoza and of course, si Attorney Mary Cristel Joy Contreras. Pagbati po muna sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Attorney, ano bagang itatawag ko sa iyo, ma'am? Attorney Mary. Attorney Tel na lang po. Attorney Tel. Yon. Attorney Tel at si Attorney Easy. Sige. Good morning po sa inyong dalawa. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga kabrigada. Yan. Opo, pag-uusapan natin ho ngayong umaga is mga legal na obligasyon ng mga employer. Last week, ang pinag-usapan ay yung mga karapatan naman ng mga empleyado. Ngayon, mga employer naman. Game na tayo. Sige, simulan na natin. Nang agad na matapos, 'di ba? Sabi nga nila. Maganda yung mas maagap. Sige. Ngayon pag marami kasing nagtatanong sa ating mga tagapakinig na lagi nilang napapanood sa mga tawag diyan sa mga balita, yung minimum wage. Ma'am and sir, ano ba ang ibig sabihin ng minimum wage at sino-sino ang saklaw ng minimum wage? Ang minimum wage po ay yung tinatawag na floor wage ay isang mekanismo upang proteksyonan po ang ating mga manggagawa. Ito po yung pinakamababang halaga ng pasahod na pinahihintulutan ng ating batas at ito po ay applicable sa lahat ng mga empleyado maging sa mga empleyado ng gobyerno. But we have to take note po na ang provisions on wages po under ng Labor Code ay hindi applicable sa mga tenant farmers or leaseholders, sa atin pong mga kasambahay dahil may nakaseparate pong batas para sa kanila yung kasambahay law, sa atin pong mga employed sa kanilang mga bahay, sa needlework, or dun po sa ating mga cottage industry. Oy, okay. Attorney Easy. Gusto ko lang idagdag, kada region merong nakaset na minimum wage. Mm-hmm. So, hindi pare-pareho po ang minimum wage kada region. Ito po ay tinatakda na Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Oh, okay. So, halimbawa, ang minimum wage sa Calabarzon ay 500 plus, 565 yata, if I'm not mistaken. Ngayon yung hindi ibig sabihin na sa Quezon Province ay ganun din. At sa NCR ay ganun din. Mas malaki for sure sa NCR. Yes po. Kaya nga po may mga panukalang batas na gawing pantay-pantay na buong Pilipinas. Oo. Sa tingin nyo kaya, sir, itong panukalang itong pantay-pantay, ano kaya ang magiging epekto sa ganun kapag ganun? Kasi po, siyempre, ang kanilang sinasabi, hindi naman porket taga-probinsya ka, hindi ka napapagod tulad ng mga nagtatrabaho sa Maynila. So, sa tingin po, para sa akin, mas maganda po na magpantay-pantay nga ho para sa ganoon yung ating mga manggagawa ay makakuha ng sapat na sahod. Saka maiwasan na din siguro yung congestion sa Manila, O kasi Manila may pinakamataas yata na Manila and Cebu, if I'm not mistaken. Yes po. So, mabawasan yung congestion sa kanila at mapunta naman sa atin. Ay, joke lang. Mapunta sa atin. So, pwede po bang magpasahod ang isang employer ng mas mababa doon sa minimum wage? Kung yung gross po na matatanggap ng empleyado, in no case po pwedeng magpasahod ng mas mababa ang employer. Dahil ang pagpapasahod po ng ayon sa prescribed na minimum wage ay mandatory. Ibig sabihin po nun, hindi po pwedeng sabihin ng employer na hindi sapat ang kanyang kakayahan para sumunod sa minimum wage dahil bukod po sa ating labor code, ang pagsunod po sa minimum wage ay matter of public policy na rin po. Pero meron naman po tayong mga allowable deductions, kaya po meron tayong mga net na natatanggap ng ating mga empleyado. Yun po yung mga tax withheld, yung contributions po natin sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and kung meron po silang mga union, yung mga union dues po. Oy, ano po itong tinatawag na gross? Kasi, so ibig sabihin ba, depende ba, magdedepende ba sa kita ng isang halimbawa? Paano pag small and medium enterprises, attorney? Halimbawa na mahina lang yung kita niya, so pwede bang mas mababa sa minimum wage? Hindi po.
Kasi Talagang fix yun. yes po, mandato po yun ng ating batas na kailangang sundin ang minimum wage. Okay. Oo. Ano naman, ito, sinabi mo kanina, yung mga mandatory benefits na ibinibigay, PhilHealth, SSS, Pag-ibig, oo, kung private. Siyempre, public, given na yan. Oo, di ba? Given na yung mga benefits na yan. Pero, what if hindi magbigay? Halimbawa, ang employer halimbawa, walang SSS or walang Pag-ibig. Is it, paglabag na po ba yun sa labor standards? Yes po, dahil meron po tayong mga separate na special laws governing contributions po sa SSS, PhilHealth at saka po sa Pag-ibig. Kung ang employer po ay hindi mag-remit ng contribution ng mga empleyado doon sa 3 pong agencies natin na yon, may kaukulan po yung pwedeng multa, pwede rin pong makulong, at pwede rin pong parang suspension po ng kanilang permit to operate as a business. Okay. So mabigat-bigat pala yung parusa na pwedeng kaharapin ng ating mga employer. Pero sa ganito ba, ma'am, meron bang certain limit? Kasi what if ang empleyado ko ay 2 laang? Paano po yung ganoon? Halimbawa, sabihin na natin na sari-sari store o kaya maliit lang na tindahan. Paano po ba 'yun? Kapag po kasi SSS, lahat po ng employee kailangan po na magkaroon ng contribution. Basta po hindi sila above 60 years old. For PhilHealth naman po, lahat naman po tayong mga Filipino actually dapat mandatorily covered ng PhilHealth. Regardless po kung employed or unemployed. At sa Pag-ibig naman po ay lahat din po ng mga nako-cover ng SSS, GSIS, dapat din po ay nagkakaroon ng contribution. So regardless po siguro sa laki ng negosyo. Oy, okay. So wala talagang exemption pagdating sa benefits na ito. Oy. Opo. So with that, meron bang pagkakaiba? Halimbawa, may kaibahan ba yung regular, probationary, and contractual employee pagdating po doon sa sahod at sa mga benepisyo? Pagdating po sa sahod, kahit po anong inyong classification, kailangan po ay sumunod ang employer sa minimum wage. Pagdating naman po sa mga benefits, kapag po probationary employee, maaari po silang makatanggap ng prorated na 13th month pay bilang sila naman po ay makakapag-render ng at most ay 6 months. Sa contribution po sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig, since ito nga po ay mandated din ng mga special laws natin, so covered din po sila. Yung service incentive leave po na pwede din po nating ituring as mandatory benefits ay yun lang po yung hindi matatanggap ng mga probationary employee kasi ang requirement po ng service incentive leave ay at least 1 year of service. Ang regular employees po, entitled po sila sa lahat ng statutory mandated na benefits plus yung company-specific benefits po. Like for example, nagbibigay po ng bonus ang company, so entitled po doon ang mga regular employees. Yung mga contractual naman po ay halos pwede rin naman po sila makatanggap ng mga statutorily mandated na benefits, although prorated po at kailangan po nating i-consider yung duration ng kanilang kontrata. Attorney, anong ibig sabihin ng prorated? Nakadepende po dun sa period ng rendered na service. For example po ay contractual ka na kapag serve ka ng 2 months, so yung 2 months po ay parang times 12. Ibig sabihin proportionate po sa kanilang termino o pinagkatrabahuan. Okay. Gusto ko lang po idagdag na isa pa pagkakaiba ng mga binanggit nyo, Brigada Bel, ay yung security of tenure. Okay. Pagka ikaw ay isang regular na empleyado, meron kang tinatawag na security of tenure. So may mga grounds lamang para ikaw ay matermino sa trabaho. Hindi tulad ng isang probationary na empleyado na usually may 3 months na evaluation period. Tapos yung mga ating mga contractual, pati project na employed. Project-based. Ito ay nakabase lamang dun sa kanilang duration ng kanilang proyekto. Ayun po. Yun po yung
pagkakaiba nila. Oo, pero yung contractual or project-based, pwedeng i-renew. Pwede po. Oo, yung probationary depende sa performance pa kasi for ano pa yan, 'di ba? For evaluation po. Yes po. pa. Oh. Pero sa probationary, ano ba yung yung nakalagay sa batas na maximum maging isang probationary employee ka? 3 months po eh. 3 Pero months. pero minsan po pinapayagan po pagka merong mga contract midterm sa kontrata nila for longer period. Pero basically po 3 months po ang ating probationary. Oo. Kasi 'di ba, ang nakasanayan natin ay 6 months. Yes po. 'Di ba? Tapos doon magkakaroon pag 6 months may evaluation pa yan, depende pa kung mare-regular ka o hindi. Oho. 'Di ba? Parang haba. Oo. So, ganoon yung nangyayaring kalakaran. So, okay lang 'yon, attorney, na umabot ng 6 months tapos pagdedesisyonan pa kung ikaw ay mare-regular after 6 months. Mayroon po tayong mga cases and pati po sa labor code na nagsabi na basta lumampas ka ng isang araw dun sa 6 months, pwede ka nang i-consider as regular employee. Oh, may nakalagay pala ganoon. Eh, May mga ganun pong desisyon ganun ng pala. ating court. So, what if attorney lumagwas ng isang araw pero hindi para regular? Pwede ba 'yon? Usually po kasi ay bago matapos yung 6 months, dapat nag-evaluate na po ang employer. Para po, pagtungtong ng 6 months, pagtapos ng 6-month period, pwedeng i-inform po ang employee kung sila po ba ay mariregular na or hindi. Oh, okay. Kasi minsan kasi may mga employer na minsan mauutak ng ganyan eh. Sasagadin yung 6 months saka pa lang mag-e-evaluate. O, di ba? Para makaiwas sa paggagawang regular employee. Totoo. Oo, merong mga gumagawa ng ganoon o kaya sa mga nakikinig ng mga employer diyan. Yun po yung ENDO or yung 555 nila na tinatawag. Yun. Opo. Oo. Every 5 months po tinatapos yung service ng empleyado para po hindi mare-regular. So, ganun po mga scheme ng... Pero paglabag na po ba yun yung ganoon, attorney? Opo, although wala po tayong batas na specifically nagpo-prohibit dun sa ENDO or yung end of contract scheme po. Okay. Oo. How about kasi kanina na pero may commercial pala tayo. Nakalimutan. Napasarap na agad eh. Oo. Sige, pero idediretso na lang muna natin. Sige, diretso na muna natin. Sige. Pero pagdating, nabanggit mo kasi attorney kanina yung 13-month pay. Oo. Kasi itong 13-month pay, sabi mo nga kanina, prorated na din minsan. Oo. Pero paano pag, ito ba, ang 13-month pay ba ay mandated even pagdating doon sa small and medium enterprises? Or yung kahit sa mga sari-sari store, maliliit na mga tindahan, mandatory po ba yung 13-month pay? Pagbibigay ng 13-month pay? According po dun sa separate po kasi siyang batas, presidential decree. Ang sabi po doon ay lahat daw po ng employees at lahat ng employers ay covered ng batas na nagpo-provide ng 13th month pay. Pero meron pong mga exemptions katulad po ng government. Ito pong mga nakaka-experience ng severe loss, yung malapit na pong malugi. At meron pa pong isa. Ano pa nga po yung isa? Kung malapit ng mabankrupt, pwedeng ma-exempt sa pagbibigay ng 13-month pay. Opo. So, yun na lang. Paano kung, syempre, kailangan ideklara muna. Nung ganoon, na malapit malugi kung hindi ka magbibigay, di ba? Opo, kailangan din pong alam at pinayagan po siya ng Department of Labor. And Employment. Dahil, pwede ba magbigay ng 13-month pay pero kalahati lang? Kung sa mga ganung sitwasyon po, pwede. Na mas mababa. Pero kung halimbawa, wala mang problema, business is good, tas kalahati lang binigay ng 13-month pay, that's bawal. Opo, violation po yun ng ating 13th month pay law. Unless siguro, kung hinati, di ba merong tinatawag tayo ngayon yung mid-year. 'Di ba? Kasi if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, attorney ang 13-month pay isang buong sahod. Pero ang ibang mga employer, para hindi masyado mabigat sa kanila, hinahati nila. May binibigay sila sa June, which is mid-year, tapos yung kalahati ay binibigay ng December. Okay lang ba yung ganoon?
Okay lang po 'yun. Pinapayagan po ng ng ating batas ang pagbibigay ng mid-year pati 13th month pay na hinahati. Oh, okay. Oo. Pero hanggang kailan ba pwedeng ibigay yung 13-month pay? Pwede bang halimbawa, kahit ngayon, na January 10, pwede pa rin ba magbigay? Pwede ba rin humabol ng ganoon? Kahit hindi na December? Ang nasa batas po kasi ay before December 24, dapat makapagbigay ng 13th month pay. Okay. So pag hindi na nagbigay ng after December 24 o kaya natapos na yung December, pwede na ba silang ireklamo sa DOLE kapag ganoon? Preferably po ay sa company muna. Maningil po muna tayo sa Sa kumpanya. Bago po tayo magpunta sa mga Sa DOLE DOLE. and other agencies. Oo. Pero kapag wala na talagang reply, walang kasagutan, saka siguro attorney? Yes po. Yun. Okay. Yung mga hindi pa nabibigyan dyan ng 13-month pay, baka naman nag-share. Ko lang, dagdag ko lang din Brigada Melo, na yung 13th month pay na isang sahod sa isang buwan, ito ay ito yung pinaka minimum pero hindi bawal na mas mataas pa doon ang ibigay ng mga employer. So may mga kumpanya na mas mataas pa sa 13th month pay na computation na binigay ng batas ang binibigay sa kanilang mga empleyado. So pag ganoon, pag naging company practice 'yan, hindi na pwedeng ibaba ng mga employer nila. Oo, magrereklamo na syempre mga empleyado bakit mas mababas, mataas yung last year, 'di ba? May comparison na nangyayari. How about po, ma'am and sir, pagdating doon sa tinatawag na bonus, may mandate ba yung ganoon pagdating po sa ating batas? Ang bonus po ay usually discretion po talaga siya ng company. Pero katulad po nung nabanggit ni attorney kanina, once na naging company policy na po siya and company practice, hindi na po siya pwedeng tanggalin. Oh, okay. Kasi 'di ba, minsan may 13 month, ay may bonus kami. So, I guess it depends upon kung maganda ba yung status ng business at depende siguro, okay lang ba na hindi monetary yung bonus? Opo, may ibang mga kumpanya na nagbibigay ng mga sako ng bigas, Oo. ng mga Christmas basket. Pero ang ginagawa ng ibang kumpanya is may kaukulang value. Halimbawa, halagang 1,000 o 2,000 kung ini Christmas basket, kaya bigas, po. Oh, okay. And take note, sabi ni attorney kanina, ni attorney Tel, kapag ginawa ng practice, hindi na pwedeng alisin. Bakit kaya attorney? Bakit ganoon? Bakit kapag ginawang practice ay hindi na pwedeng alisin? Paano kung halimbawa malugi yung kumpanya? Magbabawas muna tayo, alisin muna natin yung bonus kasi lugi tayo. Choice na rin naman po kasi yun ng company. Pero yun nga po, kapag po kasi nakasanayan na, so naging policy na po siya, parang nakatatak na po siya sa mga empleyado na may matatanggap silang bonus sa mga ganitong panahon. So meron na pong expectations. Okay. Ganyan. So kaya po kailangan panindigan na ng kumpanya. At meron din po kasi tayo tinatawag na non-diminution of benefits po. So pagka naging company practice na siya, hindi na siya basta-basta pwedeng tanggalin unilaterally ng ating employer. Kung gusto nilang tanggalin dahil meron naman silang sapat na dahilan, halimbawa nga nalulugi yung kumpanya, kailangan nilang makipag-usap o sa kanilang mga empleyado para kunin ang kanilang consent. Saka lamang pwedeng tanggalin. Pero kung ito yung matagal ng company practice, hindi na basta-basta pwedeng bawiin o tanggalin. Ganoon pala yun. So, pwede naman. Oo, kailangan lang muna maipaintindi sa mga empleyado. Opo. And sa labor standards natin, ano ba yung pinakapangunahin na kailangan o dapat sundin ng lahat ng mga employer, ma'am and sir? Pagdating po sa ating labor code, bilang ito po ay social legislation, ang employers po ay required na mag-comply sa ating existing labor standards. So, sa lahat po. Pero, priority po dyan, syempre yung sa regularization or yung security of tenure po ng ating mga empleyado.
Yung mga monetary benefits po katulad ng pagbabayad ng 13th month pay, pagbibigay ng overtime pay, yung nighttime differential, holiday pay, yung pagbabayad po ng sa kanilang contributions sa SSS. And bukod po doon, kailangan din po yung occupational and safety standards na masunod para po maprotektahan sa hazards or panganib ng trabaho ang ating mga empleyado. At in relation po dito ay yung mga pagkakaroon ng just and conducive working environment or working conditions para sa ating mga empleyado. Kailangan pa rin yung safety nila. Yes Yung po. mga empleyado. Oo. So, hazards, pwede bang idaan yun sa hazard pay? Bukod doon sa mga sa mga safety 'di ba may mga hazard pay mandated ba ito yung pagbibigay ng hazard pay, ma'am? Attorney? Yes po. Mandated po sila. Meron pong mga certain na or specific na empleyado na entitled sa hazard pay. Yun po. Oo. So, depende kung anong Nature po ng Oo, trabaho po. nature ng trabaho nila. Yun ang makaka-receive ng hazard pay. Kagaya po ng mga ating mga nurses, Yun, doktor. yung ating mga doktor, yung mga frontliners po natin. Ayan. May ano ba to? May computation ba sila kung magkano dapat yung hazard pay na natatanggap nila or paano po ba yung ganon? Yan. Ano ba ating formula? Yung formula po, I'm not familiar. Hindi ko po naalala yung kung paano yung computation. Pero meron po tayong computation. Meron sinusunod. Opo. Ay siya. Sige. And with that, mga kabrigada, pinag-uusapan natin ngayon, maraming nanonood sa atin sa ating Facebook Live. May mga tanong na din sa ating comment section, mga kabrigada. Pero bago yung mga tanong ninyo, yung mga tanong ko muna dito, marami pa akong tanong eh. Regarding po, mga kabrigada, sa mga obligasyon ng mga employer. Pero bago lahat, mga kabrigada, pinag-uusapan natin yung karapatan, yung mga obligasyon ng mga employer. Ibig sabihin din ito, yung karapatan din ng mga empleyado na nare-receive, mga kabrigada, mula sa kanilang mga employer. Kaya lahat naman tayo, mga kabrigada, mga empleyado, 'di ba? Pero sabi nga nila, kung gusto nyo din, okay lang ba mga ma'am and sir na magtanong sila about doon sa mga kasambahay? Kasi minsan may nagtatanong, what if mas mababa yung sahod na ipinapasahod nila kumpara doon sa kung anong nakalagay sa kasambahay law? Oo. Pwede po. So, pwede nyo po yan, mga kabrigadang ipaabot dito po yan sa ating programa. Ang ating text line, mga kabrigada, 0956-598-2910. At yung comment section, mga kabrigada, ng ating Facebook official page sa Brigada Batangas, mga kabrigada. Babasahin namin yan bago po matapos ang ating programa at bibigyan ho natin yan ng kasagutan kasama po si na Attorney AC at si Attorney Tel. Yan. Pero bago lahat, mga kabrigada, paalala ko lang ho, parati natin, mga kabrigada, ang alagaan ng ating kalusugan. Napaka-importante niyan, mga kabrigada. Hindi lang po, mga kabrigada, para sa atin mismo, kundi para sa ating pamilya. Tama! Yan. Alagaan, mga kabrigada, ang pangangatawan. Mag-Power Cells Herbal Capsule, mga kabrigada. Tuldukan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagpapatuloy tayo sa ating programa at syempre, mga kabrigada, ang bahaging ito yatid sa inyo ng ating Mom's Love ES1 Capsule, mga kabrigada. Ang masasandigan ng mga nanay na katulad ko. Yan. Mga nanay, mga kabrigada, na siya pong laging puyat, lalang-lalo na po, mga kabrigada, kapag bagong panganak. Yan. Tama! Laging puyat, mga kabrigada. Laging nagpaplano ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung ulam na naman mamayang tanghali. Ay, gano'n? Ang hirap magplano, lalo na kung medyo gipit din sa budget. Nakaka-stress yung ganoon para sa ating mga nanay. Kaya naman ho, mga kabrigada, nako, lagi-lagi. Yung stress na yan, wag niyong, araw-araw naman talaga yan present sa pagiging isang nanay. Pero wag masyado natin yan, mga kabrigadang pinai-stay. Dahil kapag yung stress na yan, mga kabrigada, ay nagkaugat, lalong-lalo na pagdating sa ating kalusugan, nako, yan, mahirap ho, mga kabrigada. Mahirap ho iyan.
Baka kayo naman ho mga kabrigada ang biglaan na laang matumba. Oo, biglaan na lamang po mga kabrigada pabagsakin dahil po mga kabrigada sa mga issue sa kalusugan. Yan. Kaya naririyan ho mga kabrigada ang ating Mom's Love ES1 capsule. Malaking tulong sa mga nanay, hindi lang po sa mga bagong panganak, hindi lang po sa mga nagbe-breastfeed. Kahit matagal na po kayo ng anak mga kabrigada, malaking tulong pa rin ho iyan sa inyo. Yan. Even mga kabrigada, yung nagpaplano po mga kabrigadang magkaroon ng anak, malaking tulong po sa inyo ang ating Mom's Love. Dahil meron po yung mga nutrients na makatutulong po mga kabrigada makasisecure ng inyong kalusugan. Oo. Para po mga kabrigada, i-ready yung katawan natin sa isang responsibilidad mga kabrigada na talagang pangmalakasan. Yan. Kailangan laging may kaagapay ang ating mga nanay. Meron po yan mga kabrigadang calcium, may iron po mga kabrigada ang ating Mom's Love ES1 capsule. Malaking tulong mga kabrigada sa kalusugan ng ating mga nanay. Yan. Mom's Love ES1 capsule mga kabrigada, simuling to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now. Kabrigada, available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa South Star Drug, sa Mercury Drug Store, sa Judge Generics Pharmacy at sa Generica mga kabrigada. Online sa Shopee at sa Lazada mga kabrigada, pati din po sa Brigada Shop. Type ko yan. Sige, dire-diretso tayo mga kabrigada sa ating usapin, mga legal na obligasyon ng mga employer. Kasama pa rin natin mga kabrigada si Attorney Mary Cristel Joy Contreras at si Attorney E.C. Mendoza. Sige, ang ating sunod na tanong, ma'am and sir, ano ho yung pananagutan ng employer kapag hindi po sumusunod doon sa minimum wage at sa mga benepisyo? Sakali po na hindi sumunod ang ating mga employer sa minimum wage, under po ng Republic Act number 8188 as amended or yung tinatawag po nating Wage Rationalization Act, ang employees po ay maaaring magbayad ng doble ng amount equivalent dun sa mga unpaid benefits. Yun po yung tinatawag nating double indemnity rule. Bukod po ron, maaari rin po silang magmulta ng hindi bababa sa halagang 25,000 at hindi hihigit sa 100,000 pesos. Bukod po ron, maaari rin po silang makulong ng 2 hanggang 4 na taon. Hindi naman po pagsunod sa benepisyo tulad ng sa 13th month pay ay maaaring magresulta sa monetary claims and other potential damages po. Yung sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig po, katulad po nung nabanggit kanina, ay maaari ring magmulta, makulong, plus mga civil liabilities din po. Oh, mabigat-bigat pala Oo. Yes po. So, hindi biro na maging isang employer. In short, mga kabrigada, So, napakalaki po talaga ng obligasyon ng mga employer natin. So, with that, ma'am and sir, saan at paano pwedeng magreklamo ang empleyado kapag nilalabag na yung kanilang karapatan? Pwede po sila pumunta sa sa ating sa DOLE para magsampa ng complaint na tinatawag na SENA, yung single entry, para sa libreng mediation. Opo, pwede nilang gamitin yung programa ng DOLE na SENA. Oo, pero pwede din po bang lumapit na sa abogado? Pwede naman din po. Pero ang pinapayo po namin is bago magreklamo, baka pwede mo nilang kausapin ng kanilang employer kung talagang hindi magkakasundo o hindi makiresolba yung kanilang reklamo. Di saka lang sila pinapayuhan na humingi ng payo sa abogado o kaya pumunta sa DOLE. Oh, okay. So, DOLE po talaga ang inyong pupuntahan. Meron naman po mga kabrigada ang DOLE na mga proseso kapag ganyan. Oo. Pero ito lang kasi attorney, minsan po kasi may mga empleyado na nagrereklamo sa DOLE pero minsan ay binabalikan ng kanilang mga employer. Nararapat po ba yung ganoon? Justifiable po ba yun sa isang employer na ganoon? Yung parang gumaganti po ang Oo, employer. parang gumaganti yung employer. Under po ng ating labor code, bawal po yung mga retaliatory measures, katulad po ng halimbawa ay pagbaba ng benefits na matatanggap dahil nagreklamo ka tungkol sa pasahod, bigla kang tinanggal sa trabaho or nakaka-experience ka ng discrimination within the company. Yun po, bawal po yun under ng ating labor code. Pwede po siyang
i-consider as constructive dismissal pag talagang hindi na ho makaya ng empleyado na manatili sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil sa ginagawa ng kanyang employer. Oo. Kung ganoon, pwede ulit sila ireklamo sa DOLE. Oo, Opo. padadagdagan Dagdag doon. doon. Maliban no kung ano ang kanilang unang nireklamo, pwede nilang idagdag o isama ang constructive or illegal dismissal. Oo, ganun pala iyon. Oo, dito tayo sa mga situational questions. Oo. Kung ang isang empleyado daw ho ay sumasahod ng below minimum wage, pero pumayag po siya. Pumayag yung empleyado na below minimum wage yung kanyang matatanggap. Legal po ba yung ganoon? Hindi po. Hindi po siya legal kasi yung karapatan po ng mga manggagawa or ng mga empleyado sa minimum wage ay non-negotiable and non-waivable po. Kasi katulad nga po nung sabi kanina, ito po ay matter of public policy na. So, hindi pwedeng makipagnegosasyon ang employer. O sige, 565 ang minimum wage. Gagawin kong 500. Tapos may allowance ka na lang. Parang pangit yung gano'n. Diba? So, yun, non-negotiable ang minimum wage. Halimbawa naman ho, kung hindi hinuhulugan ng SSS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, at kahit po may kaltas sa sahod, anong batas ang nilalabag at ano ang pwedeng gawin ng isang empleyado? Karamihan, maraming ganito. Oo, ma'am and sir. So kung yung contributions po sa SSS, ang binilalabag po dito yung SSS law po natin. Maaari po silang magsampahan ng kaso. Pwede pong ang maging result nun ay pagbumulta, pagkakakulong po ng 6 hanggang 12 taon. At meron din pong mga jurisprudence na tayo na kinaklasify na po siya as estafa under ng revised penal code. Aba, estafa na siya. Oo, sa bagay, kasi kung kinaltas pero hindi nakarating doon sa tamang benepisyo, aba, oo nga, Kung no? may intent to defraud po ang mga employers. Okay. Pero minsan kasi, ito advice natin sa mga tagapakinig natin. Minsan, bago po kayo magreklamo sa DOLE, itanong nyo din muna sa SSS kasi minsan, late lang talaga nagre-reflect din yung mga kaltas. Oo, di ba? Halimbawa, kinaltasan ka ng January, pero March na hindi pa nagre-reflect. Baka late lang din talaga yung pag-reflect nung kaltas na iyon. Kaya mas maigi na itanong muna sa SSS, sa Pag-ibig, kung nagre-reflect na yung mga ganoon. Yun. Sige. Ito. Kung pinapapasok po sa holiday, pero walang holiday pay, may karapatan ho bang maghabol ang empleyado? Yep. Meron po. Yung holiday pay po natin ay mandatory. Ano po? Pagka hindi ibinigay ng employer ang holiday pay ng isang empleyado, ay pwede silang reklamo sa DOLE. Opo. Oo. Kapag sinabing double pay, double pay. Opo, tama po yun. Kapag sinabing 30%, 30%. Opo. Yun. Oo, bawal bumaba. Bawal mo. Double pay. Ito ginawa. Sige, 50% na lang muna natin. Oo. Kaya po yung ibang ginagawa ng mga employer ay hindi na pinapapasok talaga pag Oo. holiday Totoo pay yan. para makaiwas ng double pay. Ng double pay. Oo. How about naman po yung pinapapasok ng lagpas sa 8 hours? Kasi 'di ba 8 hours na oras ang trabaho pero walang overtime pay. Ano ang dapat tandaan ng employer at ng mga empleyado? Para po sa ating mga empleyado, dapat po nilang tandaan yung kanilang karapatan ayon po sa ating Article 87 ng Labor Code. So sila po ay dapat nakakatanggap ng premium na katumbas po ng pagbabayad sa kanya ng hourly rate beyond 8 hours plus 25% po. Hindi rin po pwede nasasabihin ng employer na i-offset na lang yung overtime dahil siya po ay nag-undertime previously. Bawal din po yan under Article 88. Para naman po sa mga employer, dapat po nilang tandaan na ang hindi pagbabayad ng overtime pay ay maaaring magresulta sa multa o pagkakakulong po. Oy, okay. What if nag-overtime yung empleyado, attorney, pero wala namang ginawa? Pero final na overtime, paano po yung ganoon? Usually po dapat ang overtime ay with the knowledge din ng employer. Ng employer. Tapos Oo. yung nature of work nung in overtime ay dapat related o connected sa kanyang
duties and responsibilities. Oo. Pwede ba yon na sabihin ng empleyado, nag-overtime ako pero dinala ko sa bahay? Pwede bang ganon? Mag-overtime pero dinala sa bahay? No, hindi ho. Pero hindi sana lahat ho tayo. May overtime pay kasi karamihan dinadala sa bahay. Oo. Diba? So, dapat doon lang within the vicinity of the workplace. Oo. Doon ang overtime ha. Baka may ganoon ha. Huwag ganoon ha. Sige. Oo. Halimbawa po kung tinanggal sa trabaho, matapos magreklamo tungkol sa sahod at benepisyo, legal ba ang pagtanggal? Hindi po. Kasi ito po yung mga, katulad po nito yung retaliatory measure na napag-usapan po natin kanina. Opo, na pinagbabawal po naman sa Article 118 ng Labor Code. Okay. Kung ang empleyado po ay contractual, pero tuloy-tuloy ang trabaho at pareho sa ginagawa sa regular, ano ho ang legal na implikasyon ng ganoon? Kapag po necessary dun sa business ng employer yung ginagawa nung contractual employee and nakapag-serve na po siya ng 1 year or more, pwede na po siyang i-consider as a regular na employee, di ba po, attorney? Oo. Basta yung ginagawa nung ating empleyado is may indikasyon na siya ay isang regular employee, pwede siyang makonsidera na regular employee. Lalo na pagka meron kasi tayong mga tinatawag na mga requirements para ma-consider as regular employee. Pagka pumasok doon ay may possibility na ma-consider as regular employee na. Ito ay sa private lang pero kung paano kung sa public, attorney? Pwede na po ba siyang paano po bang ganon? Sa government naman po, sa public, meron po tayo tinatawag na mga job order or contract of service na JO or COS na mga empleyado. Hindi ho yung basta-basta pwede sila maging regular employee kasi ito ay yung mga item po o yung mga plantilla ay naaayon sa batas. Kung wala naman pong plantilla na bakante, hindi naman po sila pwedeng maging regular employee. Okay. Oo. Ito, kanina kasi, attorney, napag-usapan na natin yung pagbibigay ng 13-month pay at kung maliit yung negosyo, kailangan na full pa rin yung ibibigay at depende. Pero may mga nagsasabi kasi na kapag may certain na kung maliit lang daw talaga yung negosyo, pwedeng hindi full yung ibigay na 13-month pay? Meron po bang ganoon? Ang pagkakabasa ko po kasi sa PD 851 ay kumbaga yung exempted po dun sa obligasyon na magbayad ng 13th month pay ay yung mga distressed employers, yung pong nakakaranas nga po ng pagkalugi. Government po, hindi po nagbibigay ng 13th month pay ang government. May iba pong scheme para sa kanila. At yung mga employers po ng mga manggagawa na paid purely on commission, katulad po ng sa boundary and task basis, tulad po ng mga jeepney drivers, yun po, hindi po sila obligado na bigyan ng 13th month pay. Okay. Pero as to yung size po ng business, attorney. Parang hindi ko din maalala kung ano yung mga hindi covered ng 13th month pay with regard sa number of employees. Pero meron ang alam ko meron ganoon pag nag-less than ka ng 10, pwedeng hindi makapagbigay ng 13 month. Pero minsan kasi hindi na rin yan ginagawa, lalong-lalo na. Syempre, bilang tulong ba ng mga employer na rin doon sa kanilang mga empleyado. Pero pinag-uusapan natin kasi ito yung mga dapat gawin ng employer sa kanilang mga empleyado. Pero meron din po bang nakalagay sa batas na as protection doon po sa ating mga employer? Kadalasan po kasi, since ito po ay social legislation, ito po ay, yung mga batas po natin ay construed against the employers. Kumbaga, nasa kanila po yung burden of proof na nagko-comply po sila sa ating mga labor standards. Kasi unang-una silang may kapangyarihan, may power over the employees. Kasi yung ating mga labor laws ay ginagawa para maging yung matilt yung balance in favor of the employer po. Ibig sabihin, ginagawa, pinapantay ng batas yung mga karapatan
ng mga empleyado at ng mga employer. Pero sa ating labor laws, may tinatawag po tayong management prerogative na kung saan kinikilala ng ating gobyerno ang mga kakapatan ng employer na mag-decide para sa kanilang negosyo or kumpanya. Okay, malinaw yun. Oo. So, yun mga kabrigada ha, mga katanungan ninyo. Keep it up lang. Oo, may isa kasing situation. Mamaya ko na ikakwento kina attorney kasi magko-commercial tayo. Pero bago ang lahat mga kabrigada ha, pinapaalala lang ho namin sa inyo. Na sabihin na natin na more of the laws ay talagang nandoon sa pagprotekta sa mga empleyado. Pero wag din natin kakalimutan mga kabrigada na yung mga employer natin, nakadepende din po yan sa kung ano yung nagiging gains ng kanilang kumpanya. Kasi 'di ba, it's a shared responsibility. Lalo na kung isang empleyado ka, dapat gagawin mo muna ng maigi din yung trabaho mo. Oo. Para naman yung ibinibigay na benefit sa inyo ay hindi yung puro pangganansya ba? Oo. Kasi shared responsibility niyo yan. May trabaho ka at employer siya. So, kinukuha ka magtrabaho para lumago ang isang kumpanya, ang isang negosyo. 'Di ba? So, dapat gawin natin kung ano yung nakalagay na trabaho para sa atin, na responsibilidad para sa atin. 'Di ba? Ganun dapat yun mga kabrigada. Para walang gulo. Oo. At siguro hindi na dumating pa sa point na pupunta ng dole. Unless lang talaga kung ang employer mo ay talagang balahura ibang usapan na 'yon, 'di ba? Pero kung ang employer mo naman ay responsable at talaga naman pong sinusuportahan yung kanilang mga empleyado, then why not, 'di ba? Oo, ibigay din ho natin yung suporta sa ating mga employer nang sa ganoon lumago pa ng lumago kasi diyan tayo nagtatrabaho, diyan tayo kumikita, diyan natin binubuhay yung ating pamilya sa pamamaraan na yan. So, support each other na lang sa mga ganyang pagkakataon. Nang sa ganun ay maiwasan ba yung problema? Kasi pag nagkaroon ng problema si employer sa empleyado, yan. Baka magkaroon niyang domino effect mga kabrigada sa kumpanya. At lahat naman tayo mga kabrigada ay maapektuhan. Baka dumating pa sa time na mawalan ka ng trabaho. Hindi dahil sa nag-retaliate yung employer sa iyo, ha? Kundi dahil na bankrupt. Dahil ipinambayad na laang na dapat sana ay panggastos mga kabrigada sa inyo, ng inyong employer. So, sa mga ganitong pagkakataon mga kabrigada, kailangan yung pag-unawa sa bawat isa. Yan. Pero wag to the point naman na kayo na po mga kabrigada ay aapihin, kayo na po ay malalamangan. Okay? Isang paalala po yan mga kabrigada mula sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada! Alas 9:11 ng umaga. At ang oras na yan mga kabrigada ay atid sa atin ang ating Guard C Plus with Zinc. Ay! Type ko yan! Sa ganito pong malamig, may kalamigan ng panahon at medyo minsan ay hindi. Pabago-bago ba? Napakahirap po mga kabrigada na yung inyong kalusugan ay wala pong suporta. Yan. Tama! Kailangan po mga kabrigada na kapag vitamin C ho kayo. Pero dapat hindi lang ho basta vitamin C. Kasi mga kabrigada, ang vitamin C para po ma-absorb ng ating katawan, kinakailangan po yan mga kabrigada ng calcium. Yan. At kung wala po mga kabrigada, yung ininom ninyong vitamin C ay walang kasamang calcium, na ibinibigay sa iyong katawan, ang gagawin po ng vitamin C, kukuha po yan mga kabrigada ng calcium sa inyong mga buto. Kaya po minsan, yung mga umiinom po mga kabrigada ng mga supplement na vitamin C lang, narupok po mga kabrigada yung kanilang mga buto. Tama! Ay nagkakaroon ng osteoporosis, o minsan po yung ngipin po nila ay nagbibitak-bitak. Yan po mga kabrigada ang nagkakaroon ng problema sa calcium. Ang kagandahan po mga kabrigada sa ating Guard C, meron na pong calcium, meron pa po mga kabrigadang vitamin C. Tama! Yan, pinag-isa natin yan at may dinagdag pa tayo. Actually mga kabrigada, may zinc
pa para po sa immune system ho natin. Kasi alam nyo ba mga kabrigada, yung vitamin C po yan, bukod sa yan po ay nagiging pagkain ng ating immune system para po sila ay lumakas. Yung vitamin C din po yan mga kabrigada, nakakatulong po para yung mga dry skin ninyo ay mga skin ninyo ay hindi mag-dry. Lalong-lalo na ngayon po mga kabrigadang may kalamigan ng ating panahon. O, di ba? Maraming benepisyo po mga kabrigada yung ating Guard C Plus with zinc. Kaya naman mga kabrigada, always protektodo ang kalusugan. Type ko Available yan. po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Tama! Sa Mercury Drugstore, South Star Drug, The Generics Pharmacy at Generica mga kabrigada, pati na din ho sa Carl Andre Drugstore at sa mga lokal na parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Type ko yan. Ay siya, sige, dire-diretso tayo mga kabrigada dahil meron na lang tayong konting minuto para ho mga kabrigada sa ating segment na legal na usapan. Dito muna tayo, Attorney Tel at Attorney AC, sa mga katanungan. Bibigyan muna natin ng daan yung katanungan ng ating mga kabrigada dito. May nagtatanong dito sa ating Facebook live, mga ma'am and sir, is about po dito sa separation pay. Paano daw po yung tungkol sa separation pay? 21 years po siya sa company, di po siya nabigyan ng separation pay, nag-resign na po siya. Paano po kaya ang ganoon? Pwede po siyang dumulog sa DOLE, gaya ng sinabi namin kanina, para mag-send na yung single entry ng DOLE para mapilitan na mag-mediate yung kanyang magkaroon ng mediation sa pagitan ng empleyado at ng employer. Meron po ba nakalagay sa batas na kung kailan po ibinibigay yung separation pay? Dapat po pagka tapos ng kanyang termino, pagtatrabaho, dapat ibinibigay na kagad yung kanyang separation pay. Oo. So hindi po dito nagmamatter kung siya ay nag-resign or siya ay tinanggal? Hindi po. Kakapatan po niya yun dahil pagka pumasok ko sa kanyang yung kanyang tagal sa pagtatrabaho pasok dun sa separation pay, di kailangan po bago siya umalis or pagkaalis niya kailangan matanggap niya kaagad yung kanyang separation pay. Oh, okay. Malinaw yun. How about po, naalala ko lang, attorney, pagdating po doon sa retirement, so pag 60 years old ba, kailangan na ba talagang mag-retire ng isang empleyado or pwedeng umabot siya hanggang 65? Meron po tayong optional na 60, mandatory po na 65 years old. Pero pag 65 years old na, talagang mandatory ka na talaga? Po, mandatory na po. Oo, pwede na ang kumpanya na mismo ang magsabi na, mag-retire ka na. Sige, ito mga benepisyo para sa iyo. Oo, yun naman po inaabangan na pati ng empleyado nagbibilang na ho ng pensyon. Sana all ay binibilang na pensyon. Ang ganoon. Eto, may tanong pa po dito sa ating text line. Asan na ba gayon dito? Okay. Tanong ko lang po, paano naman po kapag walang permit yung business ng amo tapos wala pang mga benefits na natatanggap at wala din pong 13-month pay? Yun. Ang daming problema naman ito. I think illegal po yung business. Yung business. Opo, kasi wala po siyang permit. So, kaya hindi din nasusunod yung minimum wage. Ayun, tama ho yun. Oo. Kaya dapat po pagka papasok sa isang trabaho, isang empleyado, siguraduhin niya na may kaukulang mga dokumento yung kanyang papasukan trabaho para sa ganon makasigurado siya na makakatanggap siya ng mga benepisyo at mga minimum benefits na tinakda ng ating batas. Okay. So kay 964. Oo. Kasi pag ganyan, paano po pag ganito? Pwedeng ireklamo niya na lang siguro, saan ba pwedeng tumakbo nito na magreklamo, ma'am and sir? Pagka wala pong una-una pwede po sa LGU kasi wala siyang business permit, dapat kumukuha siya ng business permit. Pwede din siguro sa
DTI din pagka wala kailangan din kasi May may business, certificate may po from certification galing DTI. sa DTI. Tapos pagka meron pang mga lalo na pagka mga may violation sa labor laws, pwede din sa DOLE. Dole. How about po ganito? Kasi may nabasa ko nung nakaraan, attorney, na pasok siya dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Naikwento lang din sa akin, na-share lang din sa akin, pero yung nangyari daw sa kanya sa trabaho ay siya ay office work. Oo, ang nature ng trabaho niya ay office work. Tapos inutusan siya ng kanyang employer na pumunta daw ng sa Cavite. Siya ay nakadestino sa Quezon City. Siya ay inutusan na pumunta ng Cavite kasi may kukunin daw na something sa Cavite. Ngayon, humingi siya ng pamasahe, hindi siya binigyan. Oo, kasi wala sakto lang daw yung kanyang pera. Minsan nga nilalakad niya na lang daw papunta sa opisina. So, humingi daw siya ng pamasahe para pumunta doon sa inutos sa kanya ng kanyang employer, ay hindi siya binigyan. Ang sabi ay magmotor. Hindi daw kaya ng motor niya kasi yung motor niya ay karag-karag na laang din. Oo, hindi din nagkayang biyahihin yung Cavite from Quezon City. So, ang nangyari, hindi pumunta si employee. Ngayon kinaumagahan nalaman ng employer. Tapos ang sabi ng employer, lumayas ka na dito. Resign, tanggal ka na sa trabaho. May paglabag po ba yung ganon? Opo, meron po. Pwede po siyang magreklamo ng illegal dismissal kasi unang-una hindi nagbigay ng due process. Hindi bigla na lang siya tinanggal. Bawal po yun. Dapat po dumadaan sa tamang proseso kung magtatanggal ng empleyado. Lalo at kailangan din na may sapat na dahilan kung bakit gusto kung tatanggalin yung empleyado. Yun po yung naayon dapat sa ating labor laws. Oy, kasi sa ganoon, okay lang ba yun na hindi niya sinunod yung mga utos ng kanilang empleyado, ng kanyang employer pala? Siguro sa ganung sitwasyon po, dapat nung siya pinapupunta sa Cavite, tapos siguro na dapat kinausap pa ng maayos yung kanyang employer para humingi ng kanyang halimbawa po travel allowance for tapos pagka pinaliwanag niya yung kanyang sitwasyon pero pinilit pa rin siya ng kanyang employer na pumunta na hindi sasagutin yung kanyang pamasahe, edi saka na pwede siyang tumanggi dahil wala siyang hindi na dahil ayaw siya bigyan ng travel allowance. Para lang po malinaw na kaya siya tumanggi o hindi sumunod sa utos ng kanyang employer dahil hindi tama hindi wasto yung inuutos ng kanyang employer. Kahit that is outside of his work. Opo. Yun. Ito pa, may nagtatanong po dito sa ating text line. Paano naman po kapag hindi po nababayaran yung sahod? Halos 2 years na po ako naghihintay. Lagi po nila sinasabi, wala pa sila pera. Ano po ba dapat kong gawin? Wait lang. Nawala yung ating katanungan. Biglang wait lang. Tagapag-alaga po nila ako dati ng anak nila. Kamag-anak ko po sila. Kaya lang po, halos 2 years na ako nila pinaghihintay na mabayaran. Salamat po. Wala po daw siya ni isang benefit. So, ibig sabihin, isa ho siyang kasambahay. Paano po kaya pag ganito? Pwede din po siya magreklamo sa DOLE po. Oo, kaso lang, kung kamag-anak niya kasi, ang mangyayari nito ay baka magkaroon ng iringan. Ang pwede po siguro kung talagang hindi na maiwasan na hindi makuha sa pakiusap, di pwede niya siguro idulog sa barangay para yung barangay na mamagitan sa kanila para magkaroon ng chance o pagkakataon na magkaayos sila. So, kay 544 po pwede nyo pong idulog sa barangay. Okay, good morning. Saan daw po magreklamo si employee dahil yung employer niya junk shop ang business. Hindi na nasunod sa minimum wage pero arawan ang bigayan ng sahod. 1K lang daw ang bonus, mahigit 10 years na pong nagwo-work doon. Walang government benefits po. Junk shop po.
Oo. Hindi daw po nasunod sa minimum wage pero arawan ang bigayan daw ng sahod. Ano po bang nature kapag ng trabaho sa junk shop? Oo. Kasi meron pong hindi nakaka-receive ng benefits dahil po dun sa nature ng work. Lalo po kung halimbawa po ay by piece, yung mga ganun po, attorney. Kung siya po isang regular na empleyado nung junk shop na yon, kailangan po ay na bibigay ang kanyang sahod sa tamang oras, panahon. Mhm. Oo. So hindi pwede yung arawan. Pwede din Pwede po. naman Pwede po. naman po 'yon. Pero kailangan po ibigay yung Tamang yung amount. Tamang tamang amount. Opo. at sa tamang oras, panahon. Oo. Hindi po pwedeng ano bang gaano katagal na siyang binibigyan. Wala naman pong sinabi pero yung ano daw yung ang isa rin concern niya ay yung bonus niya, bonus kasi yun Mhm. Oo. Bonus po. Bonus po kasi yun ay talagang ano yun, depende Discretion po po yun, daw. discretion. Pero kung 13-month pay, pwede siyang entitled sa 13-month pay. Pwede ho pagka siya regular na pag siya Oo. regular na empleyado. Ito galing kay 544 yung kanina yung kasambahay. Marami na daw pong nagpabarangay sa kanila pero wala din pong nangyayari. Halos patong-patong ng utang nila. Ang babae po ay engineer at yung lalaki daw po ay kamag-anak niya. Ang Yun sunod lang po, yun. ang sunod pong hakbang diyan kumuha po ng certificate to file action. Pwede ho sigurong idulog din sa korte. Ano po? Opo. Oo, pwede po kayo mga kabrigada O kaya sa- dumulog sa sa IBP. Libre po ang kanilang consultation. Oo, diyan po mga kabrigada sa opisina nila sa Palyocan West every Friday attorney. Opo. Oo, alauna ng hapon mga kabrigada. Pwede po kayong pumunta. Diyan po yan mga kabrigada sa opisina ng IBP sa Palyocan. Okay? Sige po. Oo, so yan ho muna yung mga katanungan. Oo, galing kay 554. Pwede na niya, sabi ni attorney, ay kumuha na po kayo ng certificate to file action sa barangay. Oo. Para kung gusto nyong i-level up yung inyong reklamo nang mabigyan ho ng ng karampatan pong kasagutan. Oo. Yung iyong katanungan, abay pwedeng nyo na ho yang idulog. Yan sa abogado or kung dole, pwedeng dole po. Yan po, Oo, pwede dole. Yun. Sige. Oo. Anyway, ma'am and sir, baka may gusto po kayong sabihin, gusto po kayong ipahabol, mensahe sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Go ahead po. Binabati ko lang po ang IBP Batangas sa ngalan po ng aming Pangulo, si Attorney Dindo Atienza. Happy New Year po. At binabati ko din po ang aking asawa si Mika at ang aking mga anak. Opo, Attorney Tel. Pagbati rin po sa IBP Batangas chapter, sa akin pong family sa senior high school ng University of Batangas, maging sa akin pong family na I don't know kung nakikinig po ba sila or nanonood. And yun po para po sa ating mga manggagawa, sana po ay may sakatuparan ng pagtaas ng ating mga pasahod. May yung nagtatanong kanina, attorney, about po doon sa separation pay. Kung lumapit po kaya daw sila sa dole, kukuha daw po ba sila ng abogado? Hindi na ho kailangan. Ang kagandahan po dito, yung SENA, ano lang ho yun, form lang, lagay lang nila yung pangalan, tapos checkan lang sila, titik lang yun kung ano ang kanilang nirereklamo. Susunod lang ho kayo sa proseso ng dole. Opo. Opo. Ito, may tanong pa dito. Isisingit ko lang, attorney. Hahabol ko lang. May batas po ba na magtanggal ng benepisyo ang isang empleyado na nakita po ng isa sa mga kasamahan? Oo. Na maalikabok ang staff house kasi po katabi po ng highway in building nila. Okay po bang tanggalin ang benepisyo niya sa mababaw na reason po? Hindi po. Katulad po nung nabanggit kanina ni attorney, meron po tayong dun sa non-diminution po ng benefits. So, under po ng labor code, bawal pong magbawas ng benefits. Lalong-lalo na yung mandatory benefits na talagang inilagay po ng batas para sundin ng mga employer. Yes po. Okay? Okay mga kabrigada. So sige po. Oo, dyan muna mga kabrigada ang ating legal na usapan sa susunod na Sabado. At maraming salamat Attorney Tel and Attorney Easy. Oo, sa inyong pagsabay. Dito po yan sa ating programa ngayong umaga. Pero bago ang lahat, Brigada Man, isisingit ko lang commercial mo na kung
maiksi ha. Oo, pero bago lahat mga kabrigada, huwag kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada. Tuldukan ng sakit dahil ikaw ang sandigan.